Alexa's POV. Mga tanga, kapag ginawa niya yan wala na tayong makukuhang pera. Patay pa tayo sa matandang yun. Magpapaputok na lang kayo ng magpaputok. Muli ako nakarinig ng sunod-sunod na putok. Nahihirapan na akong huminga dahil sa pag-iyak at subusal sa aking bibig. Napapikit ako ng marinang gumewang-gewang sinasakyan naming van. Tangina, bumaba na tayo. Tinama ng 2 gulong natin. Jun, tawagan mo si Bogs. Sabihin mo kailangan natin ng backup. Sige, bababa talaga tayo. Marami sila, hindi natin sila kaya. Hintayin na lang natin ang backup. Hindi tayo sasaktan ng mga yan. Hawak natin ang babaeng to, bobo. Duwag mo talagang gago ka. Hala, kunin nyo ng babaeng yan. Bababa tayo. Lalaban tayo na sabayan kapag nagpaputok sila at gagawin nating harang ang babae. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. No! Anong ginagawa mo dyan? Halika nga dito. Hinawakan ako ng lalaking sumampal sa akin kanina at hinila. Hindi ako sumunod at pinabigat ang sarili. Ayokong gawin nilang shield. Tangnan, tigas ng ulo mo. Gusto mo talaga nasasaktan ha? Napaungol ako ng walang habas na hinila ako ng lalaki hanggang sa makalabas kami ng van. Nagpapalag ako pero napatigil din ang tinutukan niya ako ng baril sa aking ulo. Hinila nila ako sa pinakaunahan kung nasaan ang mga sasakyan na humahabol sa amin. Lumuluha ako habang nakatingin sa mga armadong lalaki na humahabol sa amin kanina. Hanggang sa bumukas ang nasa gitnang sasakyan at bumaba ang 3 lalaki. Nanlalaki ang mga mata ko na makita si Jovan kasama si Liam at Mark na pare-parehong seryoso at may daladalang baril. Mas lalo akong napaiyak dahil sila palang humahabol sa amin kanina. Nagkaroon ako ng pag-asa. Nang magtama ang tingin namin ni Jovan ay kitang-kita kong pag-igting ng kanyang panga. Nakakatakot ang itsura nito. Ang mga mata niya nagbabaga sa galit. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Oo, nagalit siya sa akin dati pero yun ngayong kakaiba. Para siyang handang pumatay anumang oras. Walang sasantuhin. Sige, ngayon ko'y magpaputok. Ilabas niyong tapang niyo sabi na lalaki sa gilid ko. Mas dingin naman na lalaki may hawak sa akin ng baril sa aking ulo. Kaya napapikit ako sa takot. Diyos ko, baka pumutok yun. Siguradong sabog ang utak ko. What do you want? Napamulat ako nang marinig ang boses ng aking asawa. Nagtaasan ang balahibo ko sa batok dahil sa lamig ng boses nito. Habang si Mark naman ay ngingisi-ngisi lang na parang hindi ito kinakabahan o natatakot. Huwag mo kaming ini-English. Ang kailangan namin sasakyan. Sigaw ng kung sino man sa aming likod. Tapos ano? Tatakas kayo? Isasama niyo yung babaeng kinidnap niyo? Tingin niyo sa amin tanga? Pabarang sagot ni Mark. Abat gago ka. Gusto mong tuluyan ko yung babaeng to ha? Hindi naman nagpatinag si Mark. Mas lalo itong humisi. Lalaki ba talaga kayo ha? Tangna, nagtatago kayo sa likod ng babae? Manahimik kang gago ka. Huwag mo kami pakialaman. Ibigay niyo na lang sasakyan na hinihingi namin. Pakawalan niyo siya at dodoblihin namin ang binayad sa inyo ni Mr. Lee. Hahayaan rin namin kayo makaalis sa lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ko. What? Si Mr. Lee nag-utos sa mga lalaking pong kidnapin ako? Siya ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin to? Hayop na matandang yun. Hindi pa rin pala siya tumigil. Gumaganti siya sa amin ni Jovan. Umungol ako at pumiglas ng konti na magpaputok ng baril ang lalaking nasa gilid ko patungo sa direksyon nila Mark. Tumama yung sa sahig malapit sa paanan ng asawa ko. Diyos ko! Nang magangat ako ng tingin sa kanilang 3 ay wala man lang ako nakitang takot. Hindi nga ito gumalaw sa kanilang kinatatayuan. Paano pa nila nagagawang kumalma ng ganito? Paano kami makakasigurado sa sinasabi nyo? May isang salita kami. Sabihin nyo lang kung ano pang gusto nyo at ibibigay namin. Basta pakawalan yung babaeng hawak nyo. Seryosong saad naman ni Liam. Bungo, mukhang seryoso naman sila. Mukhang ibibigay naman nila lahat ng hilingin natin kapalit ang babaeng to. May hinangusal na lalaki may hawak sa akin. Oo nga, humingi ka ng malaking pera sa sakyan. Ayos na yun. Hayaan na natin matandang nautos sa atin. Mas malaking kikitain natin kapag binalik natin ang babaeng to. Magkano hihingi natin? Siyempre milyon. Mukhang mayaman na lalaki yun. 60 milyon para tig 10 milyon tayong 6. What? 60 milyon? No way. Napakalaking perang hinihingi nila. Gusto ko yan. Sige. 60 milyon. Yayaman na rin tayo. Maranasan na rin natin ang buhay mayaman. Humalakak silang 6. Tuwang-tuwa sa kanilang pinag-usapan. Mukhang nakalimutan nilang may taong nasa harap nila. Lumuwang rin ng konti ang hawak sa akin ng lalaki. Pati ang baril na hawak nito'y naibaba na dahil sa kakatawa. Nang magtama ang tingin namin ng asawa ko, bahagya siyang tumango. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Pasimpleng sumenyas naman si Liam sa kung saan at si Mark ay masinenyas sa akin. Nang magets ko'y tumango ako. Sumimplito ng bilang sa kanyang daliri. Hindi naman niya napapansin ng mga kidnapper dahil abala sila sa pagtawa. Nang maging 3 bilang ay umuko ako sa abot ng makakaya ko.
Isang putok ng baril ang umalingaw sa paligid. Nahigit kong aking paghinga nang biglang bumulagta sa saigang lalaking may hawak sa akin. Tangna! Run, wife! Sigaw ng asawa ko kaya natataranta akong tumakbo habang nakayuko papunta sa kinaroroonan nila. Halos maganda tali-talisod pa ako. Sinalubong naman ako ng asawa ko at agad na tinawag sa kanyang likod habang nakikipagpalitan ng baril sa mga kalaban. King, umalis na kayo ni Mama Alexa dito. Kami nang bahala sa mga to. Alright. Inalalayan ako ni Jovan habang kinokobera naman kami nila Liam at Mark. Kahit nasa panganib kami, hindi ko maiwasang humanga sa kanilang tatlo. Hindi rin ako makapaniwalang marunong silang humawak ng baril at makipaglaban. Tinanggal niyang busal sa aking bibig saka ang tali sa aking kamay. Tapos sinigit niya ako patungo sa sasakyan na nasa gitna at pinasakay. Nanginginig kong sinuot ang seatbelt. Pagpasok ni Jovan ay pinaharurot niya sa sasakyan palayo sa gulo. Are you okay, wife? Nanginginig na tumango naman ako. Hindi pa rin ako makapaniwalang naranasan kong ganito. Sumulyap sa akin at sunod-sunod na napamura. Buisit, sinaktan ka nila. Who did that to you? Galit niyang tanong sa akin. Kaya binalingan ko siya. Napahawak naman ako sa aking pisngi na namamaga at may sugat ang gilid ng labi. Yung lalaking may hawak sa akin kanina. Tangna. Dapat pala akong bumaril sa gagong yun. Mas binilisan niya ang takbo ng sasakyan. Totoo bang si Mr. Ling may kagagawa ng pagkidnap sa akin? Bigla akong tanong habang nakayuko. Yeah, that old man. Hindi niya matanggap ang ginawa ko sa kanya. Kaya gumanti siya at ikaw ang tinarget. I'm sorry, wife, kung nahuli kami ng dating. So, totoo nga. Wala sa sarili na ikuyom ko ang kamao. Muntikan na akong mamatay. Muntikan ko nang iwan ang pamilya ko dahil sa kagagawa ng matandang yun. Nasaan na siya? Nahuli na ba? Don't worry. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Hindi na ako umimik at binaling na lang ang tingin sa labas ng bintana. Napayakap ako sa aking katawan. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito. Shit! Nagulat ako at napatakip ng tenga na makarinig na sunod-sunod na putok na baril. Oh my gosh! Nasundan nila kami? Hayop na mga to. Galit na sambit ni Jovan habang pabalik-balik ang tingin sa rearview mirror. Nasundan tayo! Anong gagawin natin? Nagpapanik kong tanong habang nakayukot tinatakpan ng aking tenga. Magtago ka, wife, at huwag na huwag kang lalabas. Pero paano ka? Baka matamaan ka? Nag-aalala kong sambit. Sinulyapan naman niya ako't seryosong nagsalita. Walang mangyayari sa akin. Trust me, wife. Magtago ka na. Kahit nag-aalinlangan ay sinunod ko pa rin siya at nagtago sa ibaba ng upuan. Diyos ko, kayo na pong bahala sa kaligtasan naming mag-asawa. Huwag niyo po kaming pababayaan. Tangna! Rinig kong mura ni Jovan. Napapahawak na ako sa upuan dahil sa sobrang bilis na takbo ng sasakyan. Humawa ka maigi, wife. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi. Halos tumalsik ako palabas sa kinalalagyan ko dahil sa lakas ng ipak pagliko ng sasakyan. Shit! Nasaan na ba sila Liam at Mark? Rinig kong sigaw niya. I have no other choice. Tumigil ang sasakyan kaya napaangat ako ng tingin. Sumalubong sa akin ang nakakatakot na aura ng asawa ko. Stay here no matter what happens. Huwag na huwag kang lalabas. Understand? Hintayin mo ko makabalik. Nanlaki naman ang mata ko. Lalabas ka? Delikado. Baka ano ba mangyari sa'yo? Kinakabahan kong sambit. I told you, walang ibang mangyayari sa akin. Trust me, okay? Okay, please be careful. Kahit sobrang mag-alinlangan ay sinunod ko siya. I will. Kinuha niya ang baril sa dashboard sa lumabas ng kotse. Napapikit na lang ako ng mariin. Please, huwag niyo pong pababayaan ang asawa ko. Napatakip ako ng tenga na sunod-sunod na putok ng baril ang aking naririnig. Sana dumating na sila Liam para matulungan nila si Jovan. Nasa na ba kami tila wala akong marinig na ibang ingay? Bakit wala sasakyan at mga taong nagsisigawan? Ilang minutong lumipas, wala na akong narinig na putukan, kaya lakas loob akong umalis sa pinagtataguan ko. Binaba ko ng konti ang bintana ng kotse para marinig ko kung ano ang iba pang nangyayari sa labas. Nang tahimik naman ay saka ko binuksan ang pinto para silipin kung nasaan si Jovan, kaso nagulat na lang ako nang bigla itong sumulpot at galit na sinaradong pinto. Sinabi ko na sa'yo magtago ka at huwag kang aalis. Shit! Habi! Sigaw ko nang mabaril siya. Nag-alala ko siyang tinignan. Nangilid ang luha ko dahil kitang-kita ko sa suot niyang long sleeve. Ang dugo na unti-unting kumakalat. Oh my gosh! Naging sunod-sunod ang barilan ulit kaya hindi ko magawang makalabas. May tama ng balang asawa ko at kasalanan kong nangyari. Hanggang lumipas ang ilang minuto na bumukas muli ang pinto sa aking harap at tumambad sa akin ang namumutlang itsura ng asawa ko. Are you okay, wife? Nangihina niyang tanong. Tuluyan na akong umalis sa pagkakayuko at lumabas ng sasakyan para alalayan siya. Okay lang ako. Huwag mo akong isipin. Ikaw ang inaalala ko dahil may tama ka.
Nagpapanik ko siyang inalalayang makaupo sa passenger seat. Wala to. Anong wala? Tingnan mo, ang daming dugo. Tara sa ospital. No need. Anong? Biglang sumulpot si Liam na seryoso mukha. Okay na, King. Wala nang kalaban. Good. Kaya mo bang magmaneho, King? Yeah. Akmang aalis siya sa pagkakaupo ng awatin ko't seryosong tinignan. Stay there. Give me the key. Ako nang magmamaneho. What? No, kaya ko, wife. Marunong ka bang magmaneho, Ma'am Alexa? Binalingan ko naman si Liam. Yes, natuto ako sa dati kong work. Sa totoo lang, ayoko talaga nagdadrive kasi hindi ko pa siya totally gamay. Pero marunong naman ako kahit papano. Alright, ikaw nang bahala kay King. Susunod na lang kami sa inyo. But, angal ni Jovan pero pinandilatan ko lang siya ng mata. No buts, Habi. Huwag matigas ang ulo, hindi mo kaya magmaneho. Kasalanan ko kung bakit siya nabaril. Kung nakinig lang ako sa sinabi niya, edi sana maayos ito ngayon. Humarap ako kay Liam. Mauna na kami, sumunod na lang kayo. Sure, Ma'am Alexa. Itatrack na lang namin ang phone ni King para malaman kung nasan kayong hospital. Tumango ako. Saka inayos ang pagkakaupo ni Jovan bago sinaradong pinto. Mabilis akong umikot sa passenger seat. Isang buntong hiningang pinakawalan ko. Focus, Alexa. Kaya mo to. Hindi tong oras para matakot at kabahan ka. Kailangan ka ng asawa mo. Ini-start kong kotse at mabilis na pinaandar. Habang nasa biyahe ay palingon-lingon ako sa kanya, kitang-kita kong butil-butil na pawis nito. Hudyat na nahihirapan na siya. Sobrang dami na rin ng dugo ang nawawala sa kanya kaya sobrang putla na rin niya. Habi, kunting tiis na lang ha. Magagamot ka na rin. Nag-aalala kong sambit. Hindi siya kumibo kaya dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Habi? Pero wala pa rin ako narinig na sagot kaya nagpapanik na ako lumingon sa kanya. Habi, please, sumagot ka. Huwag mo akong takutin ng ganito. Mangiyak-ngiyak kong saad habang pabalik-balik ang tingin sa daan at sa kanya. Nanlalamig na ako. Please, huwag niyo pong pababayaan ang asawa ko. Huwag niyo muna siyang kunin sa akin. Hindi ko pa nasasabi sa kanya nararamdaman ko. Pipi kong dasal. Habi, please, magsalita ka. Huwag mo akong iiwan. Please. Hindi ko pa nasasabi sa mga tunay kong nararamdaman. Tuluyan na akong naiyak. Please don't leave me. I want to tell you that I love you. That I have feelings for you too. Nanginginig ang boses sa sambit ko. Wala na akong pakialam kahit mukha akong tanga. Kahit wrong timing ang pag-amin ko. Lately ko lang nakumpirma ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko alam na unti-unti ko na palang nagugustuhan si Jovan. Nasa in denial stage pa ako nung una, but lately kakaiba na yung nararamdaman ko. Lalo na kapag nasa tabi ko siya, kakaiba yung saya ko. I won't leave you, and I love you too, wife. Mabilis akong napasulyap sa kanya nang sumagot na rin siya sa wakas. Nakapikit pa rin ito at pinilit lang talagang magsalita. Mas lalong bumuhos ang aking luha, kahit papaano nakahinga ako ng maluwag at napanatag ang puso ko. Please, habi konti na lang, makakarating na rin tayo sa ospital. Binilisan ko ang pagmamaneho hanggang makarating kami sa ospital. Kalahating minuto na ako sa labas ng operating room pero hindi pa rin lumalabas ang doktor. Hindi pa rin dumadating sina Liam at Mark. Kamusta na kayang operasyon? Sana walang ibang mangyari sa asawa ko. Kanina pa ako hindi mapakali at nakatitig lang sa pinto ng OR. Kapag naging maayos ng lahat, babawi ako sa asawa ko. Aalagaan ko siya at ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Yumuko na lang ako at tahimik na nagdasal. Hanggang sa maramdaman kong may umupo sa aking tabi, kaya mabilis ako nag-angat ng tingin. Bumungad sa akin si Liam at Mark na seryosong mukha. Liam, Mark, malungkot kong tawag sa kanila. Don't be sad, Ma'am Alexa. King will be okay. Mahina akong sambit ni Liam habang nakatingin sa harap ng OR. Yeah, masamang damo yan si King. Saka hindi ka nun iiwan kung alam mo lang kung gaano siya nag-aalala sa'yo kanina. Mahal na mahal ka niya, Ma'am Alexa. Yeah, I know at mahal na mahal ko rin siya. Sambit ko sa aking isipan. Pero hindi ko maiwasan na hindi mag-alala, lalo pat kasalanan ko kung bakit siya nabaril. Kung nakinig lang sana ako sa bilin niya, wala sana siya dito sa ospital. Wala kang kasalanan, Ma'am Alexa. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi magugustuhan ni King kung sisisihin mo sarili mo. Hindi na natuloy ni Liam ang sinasabi na sabay-sabay kami napatayo nang bumukas ang pinto ng OR. Agad akong lumapit sa doktor. Dok, kamustang lagay ng asawa ko? Kinakabahan tanong ko. Don't worry, the patient is stable now. Nakahinga ako ng maluwag. Para ako nabunutan ng tinik. Thanks God. Maayos namin natanggal ang bala sa kanyang kaliwang abdomen. Mabutit maaga mo siyang nadala dito dahil kung hindi, baka naubusan na ng dugo ang pasyente at namatay. Gosh, buti na lang nakaabot kami. Munti ka na mawala sa akin ang asawa ko.
Mamaya pwede nyo nang ilipat ang pasyente sa kanya magiging kwarto. Maiwan ko muna kayo. Thank you, Doc. Sabi naman sa'yo, Mama Alexa, magiging okay din si King. Buti na lang din nakarating kayo agad dito. Ikaw ang nagligtas sa kanya, Mama Alexa. Nakangiting sambit ni Mark. Tipid naman akong ngumiti. Tama lang yun ang ginawa ko dahil kasalanan ko rin naman kung bakit siya nabaril eh. Sabay kami napatingin kay Liam na magsalita ito. Mabuti pa, lumabas muna kayo ni Ma'am Alexa at bumili ng makakain at prutas para kay King. Ako naman, asikasuhin ko magiging kwarto niya, saka ang bills. Sambit naman ni Liam na siyang kinatango ni Mark. Good idea, tara Ma'am Alexa. Para makapili ka rin ng pagkain para kay King. Tumango naman ako saka kami sabay-sabay na umalis. Nakalipat nga sa isang presidential suite si Jovan. Naayos na namin ang lahat, pero hanggang ngayon itulog pa rin ito. Umalis na rin pala sila Liam at Mark. May gagawin pa daw sila at bukas na ulit babalik. Sila na rin daw ang bahalang magsabi kay Lolo Rafael ng mga nangyari. Binilin ko sa kanilang dalawa na kay Lolo Rafael lang muna ipaalam ang lahat. Ayoko mag-alala sila Mama at Mia. Sasabihin ko na lang kapag nakauwi na kami para mapaliwanag ko ng maayos. Maingat na binuhat kong upuan at nilapit sa gilid ng kama ni Jovan, tapos naupo doon. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok saka nagsalita. Ang haba naman ng tulog mo, Habi. Gising ka muna para makakain ka. Sabi pa naman nila Mark, wala ka pa raw kain nung pinuntuhan niyo ko. Tsk, pasaway ka talaga. Sabi ko sa'yo huwag kang magpapalipas ng kain eh. Sa susunod ipaghahanda na kita ng lunch at dadalhin ko sa opisina mo para siguradong makakain ka sa tamang oras. Gumising ka na. Ipaghahanda kita ng makakain at may sasabihin ako sa'yo. Malambing kong sambit. Gusto kong ulit-ulitin ang mga salitang sinabi ko sa kanya kanina noong nasa kotse kami. Gusto kong mas malinaw niya maririnig. Ilang minuto pa ako nakatitig sa kanya pero hindi pa rin talaga siya nagising. Siguro pagod na pagod ang katawang lupa niya dahil sa mga nangyari. Mas maganda nga siguro magpahinga muna siya. Sumandal ako sa aking kinaupuan habang nakamasid pa rin sa kanya. And then biglang pumasok sa aking isipan ang mga nangyari kanina. Kung paano nila ako sagipin, kung paano sila humawak ng baril at makipagsabayan ng laban sa mga kidnappers. Sa totoo lang, sobra ako nagtataka at nagulat. Hindi ko akalain na magaling sila makipaglaban. Base sa mga nasaksihan ko, parang sanay na mga ito't matagal na nilang ginagawa yun. Wala din akong nakitang takot sa kanila. Kapag nagising nga si Jovan, tatanungin ko siya tungkol sa bagay na yun. Saka gusto ko rin magpaturo ng self-defense. Sigurado naman na marunong sila. Dahil marunong silang makipagbarilan eh. Kailangan ko yun para sa susunod kahit papaano may pagtatanggol ko ng aking sarili. Hindi yung umiiyak na lang ko't walang magawa. Hindi ko rin masasabit baka maulit itong muli, lalo pat ibang sistema ng mga mayayaman. Katulad na lang ng ginawa ni Mr. Lee. Gumanti siya kay Jovan dahil sa pagpapatalsik sa kanya. Hindi niya natanggap. Ang matandang yun, siya pang galit. Kung tutuusin, siya ang may malaking kasalanan sa asawa ko. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pangangali ng batok at kamay ko. Papungas-pungas akong umayos ng upo sa kabinalingan si Jovan. Hindi pa rin siya gumigising. Grabe naman ang tulog niya. Tumayo na ako para maghilamos at mag-toothbrush. Chinek ko rin ang oras. Mag-alas 8 na pala ng umaga. Dumiretso ako sa mini kitchen ng room ni Jovan. Saka naginit ng tubig sa electric kettle. Magtitimplang muna ako ng hot choco para magising ang diwa ko. Iinitin ko na rin na pagkain binili namin kagabi. Sumandal ako sa counter habang sumisimsim sa aking hot choco. Ngayon ko lang nakitang kabuuan ng room ni Jovan. Sobrang ganda pala talatang mamahalin. Ibang klase din mamili si Liam. Para kaming nasa isang kondo sa itsura nito. Sa bagay, iba nga palang taste ng mayayaman. Nasa ganun akong ayos nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumipad ang tingin ko doon at isang magandang babaeng pumasok. Dere-derecho itong lumapit sa kinaroroonan ng asawa ko. Nangunot ang noo ko. Sinong babaeng to? Sa pagkakaalam ko, walang ibang kamag-anak si Jovan. Higit sa lahat, wala namang ibang nakakaalam na nasa ospital ang lalaki. So sino siya? Binaba kong iniinom na hot choco sa kadahan-dahang lumapit sa babae na ngayon ay nakaupo sa kaninang pwesto ko. Excuse me, who are you, miss? Mukhang nagkamali ka ng kwartong pinasukan. Seryoso kong sambit. Nilingon naman niya ako sa katinasan ng kilay. Hindi rin ako wala sa akin tingin ng paghagod niya sa kabuuan ko. Rude. No, I entered the right one. Who are you? Jovan's nurse? Matara niya sagot sa akin. Wala sa hulog na napatas ako ng kilay. Ako, nurse? Saka wow, Jovan talaga? Sandali, hindi ko gustong ilatsa ng babaeng to. Anak mayaman na maarte at matapobre ang datingan niya sa akin. Nurse? No miss, I am not Jovan nurse. I'm his. Oh, baka sekretary ka niya.
Or Nani? What the? Nani? You know what, miss? Paki-order na lang ako ng kape. You know may jet lag pa ako. I need that to wake me up. Thanks. Habol na sambit nito sabay baling kay Jovan. Naikuyom kong kamao, lalo nang haguri ng babaeng tumpisngin ng asawa ko. Who are you, miss? Kaano-ano mo si Jovan? Seryoso kong tanong. Iritado siya nagbalik ng tingin sa akin bago sinagot ang tanong ko. I'm Monica Gonzaga, Jovan's girlfriend. Tila naman ako timlos sa aking kinatatayuan dahil sa narinig. Girlfriend? May kung anong kirot ako nararamdaman sa aking dibdib. Mas lalo kong naikuyom ang kamao ko. Ano sinasabi ng babaeng to? Papaano siya naging girlfriend kung akong asawa? Feeling ko nabuhay ang dugo ko sa aking katawan. Nabuhay ang inis ko para sa babaeng kaharap. Ang kapal na mukha. Oh really? You know what, miss? Sa tingin ko talaga nagkamali ka ng kwarto eh. You know why? Because the man in front of you is my husband. By the way, I'm Alexa Silverio, wife of Jovan. Nice to meet you, Monica. Sarkastikong sambit at dininan kong salitang wife at ang pangalan niya. Aba, hindi ako magpapatalo. Lalo pat akong asawa. Ang kapal ng mukha eh. Tila naman ito natuklaw ng ahas dahil sa aking sinabi. Nakaawang ang labi niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Ninisahan ko lang naman siya. Sa tinagal ko sa mansyon, wala akong nababalitaan kila Lolo Rafael na may babae naging girlfriend ng asawa ko. Mailap nga raw ito sa babae at puro trabahong inaatupag. Kaya anong sinasabi ng babaeng to? Gumagawa ng kwento? Napakadesperada naman ata. Nang makarecover, napakurap-kurap ang babaeng kaharap ko. Hanggang sa magbago ekspresyon ng mukha nito. Really ha? You're the wife? Ay, palaban talaga. Siyempre, hindi ako magpapatalo. Yes, I'm the wife. May problema ba doon? Matapang kong tanong. Then, I'm the girlfriend. Proud niyang sabi. Natawa naman ako ng sarkastiko. Iba rin talagang kapal ng mukha ng babaeng to. Kahit naman maraming humahanga sa asawa ko, alam ko naman hindi papatol agad-agad ito sa babae. Oh, come on. Stop it, miss. I don't believe you. Kilala kong asawa ko. So, who are you really? What are you doing here? Siyempre hindi ako magpapatalo sa karap kong ma-attitude. Akong original at karapatan kong magtanong. Siguro kung hindi kami kasal ni Jovan at wala akong nararamdaman sa kanya, wala akong pakialam sa babaeng to. Kahit sabihin niyang girlfriend ko no siya. Pero ibang usapan na ngayon, asawa kong lalaking hinaharot niya at ang lalaking mahal ko pa. Tumayo siya saka humalakip-kip sa aking harap. Hindi naman ako nagpatinag. Kahit na makatingin siya'y sobra na akong hinuhusgahan. You really want to know who I am? I am one of Jovan's investors in their company, Malaysia. Isa ako sa dahilan kung bakit nasalbang kumpanya nila doon. I came here in the Philippines because we had something to talk about with our business. Oh, by the way, did he tell you that I was always with him in Malaysia? Sobrang close na nga namin eh. Nakangising sabi nito. Napatas ako ng kilay. Laging kasama ni Jovan ang babaeng to? Bakit hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol doon? I mean, pwede ko naman sigurong malaman. Wait, kaya ba niya ako hindi na tinawagan sa nakalipas na araw na nandun siya dahil busy siya sa pag-aayos ng problema habang kasamang babaeng to? Hindi lang yun, pumayag siyang tawaging Jovan? Wow, parang ibang Jovan ata yun. Ewan, pero nakaramdam ako ng konting selos at inggit. Hindi ko alam na may kasama siyang laging babae sa Malaysia. Akala ko, si Liam lang ang kasama niya. But it's okay. Tungkol naman sa business. But gosh, hindi ko maiwasang hindi magselos pero syempre, hindi ko ipapahalata. Tumangu-tango ako. Oh, I see. You're an investor in our company. And it looks like your girlfriend means female friend. Am I right, miss? I understand now. But sorry to say this, my husband is still resting and we are not accepting visitor. Siguro makakapaghintay naman sa ibang araw ang pag-uusap niyo ng asawa ko. So if you don't mind, you can leave now. Sa opisina ka na lang bumalik sa susunod kapag magaling ng asawa ko. Sambit ko habang may peking ngiti sa aking labi. Umalis ka na dahil baka hindi ako makapagtimpit at tadyakan kita palabas ng kwartong to. Sambit ko sa aking isip. Napatigal siya ng ilang sandali. Mukhang hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Akala mo papatulan kong pang-aasar mo sa akin? Tsk, ilugar mo sarili mo, bitch! Tumikim ito sa kaalanganing umiti. Nawala ng tapang-tapangan at pangising-ngisi niya. Ano ka ngayon? Yeah. Yun nga ibig sabihin na girlfriend. And you're right, Jovan need to rest. I'm sorry if I went straight here. I was just worried. Sorry, I'm leaving na. Nice meeting you, Mrs. Silverio. Tsk, parang maamong tupa na siya ngayon. Bilis magbago ng mood ah. Okay, nice meeting you too. Sagot ko.
Nilingon niya saglit ang asawa ko bago tumalikod at naglakad palabas. Nang makalabas siya ay nakahinga rin ako ng maluwag nang mawala siya sa paningin ko. Plastic. Mukhang kailangan kong bantayan ng babaeng yun. Sa ilat siya pa lang eh. Mukha nang lalandi ng asawa ko. Business partner niya, mukha niya. Bumaling ako kay Jovan na hanggang ngayon itulog pa rin. Walang kamalay-malay na dinalaw siya ng babaeng paktang nakasama niya sa Malaysia. Masama ko siyang tinignan at maras na naupo sa inuupuan ko kanina bago inis na nagsalita. Humanda ka sa akin. Kailangan mo magpaliwanag ng mahaba-haba tungkol sa Monica na yun. Inis kong sambit bago nakabusangot na sumandal sa upuan. Ewan, hindi ko mapigilan ng inis. Hindi naman ako ganito dati pero kasi naman, sinong hindi maiinis? Halatang nag-i-enjoy ang Monica na yun na makasamang asawa ko. Saka may karapatan naman akong mainis, hindi ba? Asawa kaya ako. Ayaw ko mong maramdaman ng ganito dahil parang ang babo ka, so anong magagawa ko? In love na ako sa lalaking nasa aking harap? Ang ganda ng bungad ng umaga ko, grabe. Monica's POV. Nagngingit-ngit ako sa galit nang pumasok sa loob ng kotse ko. Buwiset, nagmamadali pa akong bumalik dito sa Pinas nang malaman kung nangyari kay Jovan. Kahit masakit pang ulo ko, dahil sa problema sa lintik na transaksyon at shipment ng kargamento, ay dumiretso agad ako sa ospital to see him then ang maabutan ko, yung bidabidang babaeng yun. Nakakainis ang babaeng yun. Anong nagustuhan ni Jovan sa babaeng yun? Napaka-plain niya at hindi maganda. Halatang mumurahin. Nakakaasar? Akala mo kung sino? Porket kasal siya sa lalaking gusto ko? Ay Monica Gonzaga. Nakukuha kong kahit anong gusto ko. Kasal lang sila sa papel at tingin ko naman hindi siya mahal ni Jovan. Gagawin kong lahat para magkasira silang dalawa. So be ready, Alexa. But I'm so disappointed kay Jovan. Hindi man lang niya sinabing may asawa na siya. But it's okay. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Importante sa akin si Jovan. Ngayon na nagbalik na ako ng Pinas, sisiguraduhin kong makukuha ko siya. Sa ilang araw na kasama ko siya, hindi ko napigilang magkagusto sa lalaki. Gosh! Sinong hindi ma-in love sa isang Jovan? Kahit madalas niya akong iwasan noon sa Malaysia, hindi ko pa rin maiwasang hindi mahulog. Ngayon, sisiguraduhin kong mas mapapalapit kami sa isa't isa. At akong pipiliin niya kaysa sa babaeng yun. I don't care about her wife. Basura lang babaeng yun. Well, unti-unti na ako nakaka-move on sa leader ng Black Organization. Simula lang hindi ko na siya nakikita ay parang nawalan ako ng interes sa kanya. Lalo pa ngayon na siyang dahilan kung bakit nagkanda leche-leche ang mga plano namin ni Leon. Nakaka-stress. Grabe. Pumikit ako saglit para ikalmang sarili hanggang sa napangisi ako na may biglang plano pumasok sa aking isip. Mukhang magandang idea yun. Let's see, Alexa, kung hanggang saan ang tapang mo. Panalo ka ngayon, pero sisiguraduhin kong sa susunod, iiyakan at magdurusa. Mapapasakin din ang pinakamamahal mong asawa. Umayos na ako ng upo sa kapinandar na ang kotse at umalis sa ospital. Dediretso muna ako sa underground para kamustahin ang lagay doon, para na rin mawalang pagkainis ko. Ano nga kayang pinaplano ni Monica para maagaw niya si Jovan kay Alexa? Ano ang gagawin ni Alexa? Oras na magising si Jovan. Maipaliwanag kaya ni Jovan ang tungkol kay Monica? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.